Ilang parte pa ng Pilipinas ang inikot ng mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para ilatag ang kanilang mga plataforma. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Tuloy-tuloy ang pag-iikot nitong nakaraang weekend ng mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa pagkasenador. Nakapulong ni Senator Francis Tolentino ang mga lokal na lider ng Iloilo. Binigyan diin niya ang unawaan at pagkakaisa. Sa pangampanya naman sa Batangas, binigyan diin ng senador ang advokasya na pababain ang presyo ng internet at kuryente. Binigyang pugay din ng senador ang kabayanihan ng mga Batanggenyo na lumaban para sa kalayaan. Kahapon naman, nakapulong ni Senadora Pia Cayetano ang mga barangay captain, SK leaders, mga pastor at iba pa sa Tanza, Cavite. Pagpapalakas sa kalusugan, youth empowerment at inclusive community development naman ang binigyan diin dito ng senadora. Laking pasasalamat naman ni Senador Bong Revilla sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga taga Iloilo. Dala ang pangakong paglilingkod ng tapat. Kinumpirma rin ng kampo ni Revilla na nag-emergency landing ang sinakyan nitong chopper malapit sa bahagi ng Cebu. Ligtas naman ang senador. May mungkahi naman si dating Senador Ping Lacson para maiwasan ang karahasan sa mga election hotspots. Solusyon ng dating senador ang mga naka-assign na tauhan ng PNP at AFP sa mga magkatunggali na politiko kuhanin sa iisang unit na lang ng PNP at AFP. Sa gayon, magkakilala raw ang mga unit at may iwasang magkaroon ng bakbakan. Nag-motorcade naman si Senador Lito Lapid sa Cebu kahapon bilang bahagi ng kanyang 5 araw na pagbisita sa probinsya. Pagtanggal sa value-added tax sa kuryente at petroleum products naman ang binigyan diin ni dating DILG Secretary Benhur Abalos sa panunuyo niya sa Zamboanga del Sur. Isinusulong din ng tumatakbong senador ang probisyon para sa gratuity at incentives para sa job order at contract of service workers sa gobyerno. Kapakanan naman ng mga OFW ay sinusulong ni Congressman Erwin Tulfo tulad ng nakatakdang paghahain ng panukalang batas para mabigyan ng pensyon ang mga OFW kapag nagretiro na ang mga ito. Nakuha naman ang pag-endorso si Representative Camille Villar kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Pinakinggan niya rin ang hinaing ng mga transport groups at iginiit na handang sumuporta palagi sa mga taga-QC oras na mahalal bilang senador.